Before natin i-recap ang Kaijo number 8 Season 3, let's do a quick recap ng final moments ng Season 2, kung saan Kahit alam niyang hindi niya kayang patumbahin ang halimaw, nagpatuloy siya sa walang patid na pag-atake. Ngunit biglang sumulpot ang Kaiju mula sa kanyang likuran at muling bumanat ng isang matinding atake na halos ikaguho ng tulay na kanilang kinatatayuan. Sa sobrang pinsala, hindi na halos makagalaw si Rin. Nang papatayin na sana siya ng Kaiju, biglang dumating ang tagapagligtas, si Kafka Hibino. Karga-karga ni Kafka si Rin habang dahan-dahang naglalakad palayo sa Kaiju. Mahina ngunit mariing nagsalita si Rin, tinatanong kung bakit siya naroroon. Anya, hindi pa dapat magpakita si Kafka dahil siya ang itinuturing na pinakamahalagang panlaban laban kay number 9. Ngunit buong tapang na tugon ni Kafka, huwag ka nang mag-alala. Hindi ako matatalo, ako na ang bahala sa Kaiju na ito. At sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang nag-transform si Kafka bilang si Kaiju number 8. 5 araw bago ang kasalukuyang pangyayari, biglang binalaan ni Kokoro Shinomiya si Kafka. Ano man ang mangyari, huwag kang darating para tulungan ako. Napatingin si Kafka sa kanya, litong-lito. Ha, ang random naman yan. Anong ibig mong sabihin? Nainis si Kokoro sa pagiging clueless niya. Nakasimangot at nakakross ang mga braso, mabilis siyang sumagot, ibig sabihin, huwag mo akong tulungan sa susunod nating laban, kahit mapahamak pa ako. Napatitig lang si Kafka, halatang gulat sa paliwanag ni Kokoro. Umiwas ito ng tingin at may bahagyang pagtatampo habang sinasabing, nagpapasalamat ako sa lahat ng beses na tinulungan mo ako, pero ayoko nang laging ako ang inililigtas. Muling tumilim ang tingin niya habang buong determinasyong idinagdag, kahit gaano pa kalakas ang makakalaban ko, kakayanin ko mag-isa. Bago umalis, tiningnan niya si Kafka at iniwan ng isang huling pakiusap. Kailangan kong maniwala ka sa akin. Habang umalingongaw sa isip ni Kafka ang mga salita ni Kokoro, tumalim ang kanyang tingin sa kaaway na nasa harapan. Mag-focus ka sa kalaban sa harap mo, at durugin mo sila. Sa gitna ng wasak at mausok na kalsada, matatag siyang humarap sa dambuhalang Kaiju. Dahil sa hiling ni Kokoro, mas lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Mula sa gilid ng labanan, isang duguan at sugatang kasamahan ng desperadong sumigaw, huwag, Habino, umatras ka. Hindi namin kayang mawala ka rito. Ngunit ngumiti lang si Kafka nang may kumpiyansa at mahinahong sumagot, salamat sa pag-aalala. Nanatili siyang nakatayo habang papalapit ang Kaiju. Nakatingin ng diretso sa kalaban, buong tiwala niyang sinabi, pero huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Habang papalapit ang dambuhalang Kaiju, matalim itong tinitigan ni Kafka. Unti-unting umumbok ang mga ugat sa kanyang mukha at leeg habang umaapaw ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi inaalis ang tingin sa kalaban, buong kumpiyansa niyang sinabi. Ang kalabang to, akin na. Sa isang napakalakas na pagsabog, tuluyang nag-transform si Kafka sa kanyang Kaiju form. Kasabay ng pagguho ng semento at paglipad ng mga debris, yumanig ang buong kalsada sa lakas ng shockwave. Muling nagpakita sa gitna ng labanan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Kaiju number 8. Yumanig ang buong paligid sa lakas ng transformation ni Kafka at umalingaw-ngaw ang shockwave sa buong lungsod. Maging ang sugatan niyang kasamahan ay napanginig sa tindi ng pressure. Sa iba't ibang bahagi ng labanan, agad naramdaman ng magkabilang panig ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan. Napalingon ang isang mandirigmang nasa loob ng malasapot na istruktura habang ang iba pang Kaiju ay natigilan at sabay na itinuon ang kanilang atensyon sa nakakatakot na presensya ni Kaiju number 8. Sa JAKDF Command Center, biglang umalingaw-ngaw ang mga alarm habang gulat na nakatitig ang mga operator sa kanilang monitors. May Daikeja na na-detect sa Oizumi area, sigaw ng isa. Maya-maya, napasigaw naman ng isa pa, si Kaiju number 8 to. Nagkagulo ang buong command center. Agad na napalingon ang isang opisyal sa kanilang commander at nagtanong, may permiso ba siyang mag-deploy? Wala, sir. Lalong tumilim ang tingin ng commander habang mabigat niyang binanggit ang pangalan nito. Kafka Habino. Napakagat ng ngipin ng commander habang sinusuri ang sitwasyon. Ang plano sana ay itago muna ang lakas niya hanggang sa laban kay number 9, pero mukhang wala na tayong ibang choice. Samantala, sa wasak na kalsada, matatag na hinarap ni Kaiju number 8 ang makapangyarihang kalabang humaharang sa kanyang daraanan. Sa kanyang Kaiju form, mas lalo pang lumawak ang kanyang pandama. Habang sinusuri ang buong lungsod, naramdaman niya ang malalakas na presensya ng mga Kaiju sa iba't ibang lugar. Nararamdaman ko sila, ang napakalalakas na Kaiju sa bawat lokasyon. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, naramdaman ni Kafka ang malalakas na enerhiya ng kanyang mga kasamahan habang patuloy silang lumalaban. Ang nasa Chofu, si Vice Captain Hoshina. At ito naman, si Captain Narumi.
Huminga siya ng malalim bago ituon ang kanyang pansin sa huling lokasyon. At, napunta ang kanyang atensyon kay Kokoro. Sugatan at duguan na ito, may mga bahid ng dugo sa kanyang mukha habang pilit pa ring lumalaban kahit lampas na sa kanyang limitasyon. Itinaas ni Kaijo number 8 ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kanyang tenga. Kokoro, hindi ako pupunta. Sa kabilang panig ng lungsod, biglang nanlaki ang mga mata ni Kokoro. Sa gitna ng putik at dugong bumabalot sa kanyang mukha, tila narinig niya ang boses ni Kafka. Naniniwala ako sa iyo. Dahil buo ang tiwala niya sa kanyang kasamahan, ibinalik ni Kafka ang buong atensyon sa kalabang nasa harapan. Humigpit ang kanyang tindig habang mariin niyang sinabi, "Ako naman." Tumugon din ang kalabang Kaijo sa isang nakakatakot na pagpapakita ng lakas. Bumukha ng malapad ang malakalamnan nitong mukha, inilantad ang hanay ng mga ngiping kahawig ng sa tao habang nagpakawala ng nakakabinging ungol. Hindi man lang ito natinag sa presensya ni Kafka. Sa halip, buong bangis nitong hinarap ang Kaijo number 8, handang lumaban hanggang dulo. Walang pag-aalinlangan, ramagasa ang kalabang Kaijo. Sa bawat mabigat nitong hakbang, nagbitak ang semento at kumalat ang alikabok habang mabilis itong sumusugod. Nanatiling kalmado si Kaijo number 8, hinihintay ang paglapit ng kanyang kalaban. Sa gilid ng labanan, tahimik na napapanood ng kanyang sugatang kasamahan ang nangyayari, habang sa command center, kabadong minamasdan ng mga operator ang nalalapit na banggaan ng dalawang halimaw. Lalong bumilis ang pagsugod ng kalabang Kaijo. Sa bawat mabigat nitong hakbang, yumanig ang lupa at nagbitak ang semento habang rumaragasa ito ng buong lakas. Sa gilid ng labanan, napapako sa takot ang sugatang kasamahan ni Kafka. Ramdam niya ang bawat nakabibinging yabag ng halimaw habang papalapit ito kay Kaijo number 8. Sa isang iglap, mabilis na lumapit ang Kaijo bago dumapa gamit ang paa at kamay nito. Bumagsak ng malakas ang dambuhala nitong mga braso, dahilan para mabasag ang semento habang bigla itong huminto. Nakaawang ang bibig at nagngangalit sa galit, mariin itong itinoon ang tingin kay Kaijo number 8, handang umatake anumang sandali. Sa command center, nagkagulo ang mga operator nang biglang tumaas ang fortitude level ng kalabang Kaijo. Tumataas ang fortitude level. 9.2, sigaw ng isa, habang ang iba ay napawisan sa kaba. Delikado na to. Sa kabilang banda, desperadong sumigaw ang sugatang kasamahan ni Kafka. Tumakbo ka, Habino. Ngunit hindi man lang siya natinag. Sa gitna ng wasak na kalsada, tahimik na nakatayo si Kaijo number 8, nakaharap sa nakaabang na halimaw na para bang wala itong kinatatakutan. Sa isang iglap, ramagasa ang Kaijo na may 9.2 fortitude, agad na binawasan ng distansya. Yumanig ang lupa at nagwasakan ng semento habang ibinabagsak nito ang dambuhalang kamao kay Kaijo number 8. Sa gilid ng labanan, napahinto sa paghinga ang kasamahan ni Kafka sa takot. Ngunit kahit paparating na ang napakalakas na suntok, na natiling hindi gumagalaw si Kaijo number 8, kalmadong hinihintay ang pag-atake. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang dambuhalang suntok. Ngunit hindi man lang natinag si Kaijo number 8. Madali niyang sinalag ang kamao ng kalaban, dahilan para sumabog ang paligid at magliparan ang mga bato at debris. Nanigas sa gulat ang kalabang Kaijo, habang ang sugatang kasamahan ni Kafka ay napatitig sa hindi kapani-paniwalang lakas na kanyang ipinakita. Habang mariing nakatitig sa kanyang kalaban, malamig na sinabi ni Kafka, "Ako naman, magpo-focus sa kalaban sa harap ko." Isang malakas na crunch ang umalingaw-ngaw nang gumanti si Kafka. Tumilim ang kanyang nag-iisang mata habang inaalala ang mga salita ni Kokoro. "At durugin ang kalaban sa harap ko." Sa isang napakalakas na suntok, direktang tinamaan ni Kaijo number 8 ang tiyan ng halimaw. Dahil sa tindi ng impact, nabaluktot ang dambuhalang katawan nito at napakawala ito ng nakakabinging sigaw habang umaalon ng puwersa sa buong katawan nito. Dahil sa tindi ng suntok ni Kaijo number 8, sumabog ang napakalakas na shockwave na tumago sa katawan ng halimaw at yumanig sa buong paligid. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dambuhalang Kaijo habang tila nabiyak ang kalangitan sa matinding puwersang pinakawalan. Sa gitna ng ganap na pagkawasak, iisang nilalang lang ang nanatiling nakatayo, Kaijo number 8, na tuluyang nang ibabaw sa labanan. Hindi pa humuhupa ang lakas ng suntok ni Kaijo number 8 nang tumilapon ang dambuhalang Kaijo at malakas na bumangga sa isang kalsada. Yumanig ang buong estruktura habang nagbagsakan ng mga tipak ng semento at kumalat ang makapal na alikabok. Sa iba't ibang bahagi ng labanan, natigilan ng natitirang mga Kaijo. Maging ang mga halimaw na nasa gitna ng mga guho ay napakibot sa takot dahil iisa lang ang kanilang na-realize, sumabak na sa laban si Kaijo number 8. Habang nararamdaman ng shockwave na umalingaw-ngaw sa buong Tokyo, napailing sa inis ang mandirigmang may maitim na mga mata. Ibang klase talaga si number 8. Humigpit ang hawak nito sa kanyang leeg habang mabilis na naisip ang sitwasyon.
Kailangan naming magsanib puwersa para mapatay siya. Kaya kailangan kong tapusin agad ang babaeng to. Pagkatapos, ibinalik nito ang malamig na tingin kay Kokoro na sugatan at nakaluhod pa rin, alam nitong mabilis nang nauubos ang oras nito. Sa kabilang battlefield, isang luha ang dahan-daang pamatak sa dugong bumabalot sa mukha ni Kokoro. Sa kabila ng matinding pagod at sakit, muling tumilim ang kanyang mga mata. Nang maramdaman niya ang walang pag-aalinlangan na tiwala ni Kafka, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Naglaho ang kanyang pagdududa at takot, pinalitan ng matinding paninindigang tapusin ang sarili niyang laban. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Kokoro ang mga salita ni Kafka. Kokoro, hindi ako pupunta. Naniniwala ako sa iyo. Sa sandaling iyon, napansin ng maitim ang mga mata na kalaban ang biglang pagbabago sa kanyang aura. Ikaw, bulong nito habang unti-unting napapalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon. Bago pa ito makakilos, biglang kumilos si Kokoro. Sa bilis na halos hindi makita, nilampasan niya ang sarili niyang limitasyon at mabilis na hinito ang kanyang espada. Sa isang malinis na hiwa, tumama ang talam sa kalaban, dahilan para tumilapon ito habang sumisirit ang maitim na likido mula sa sugat nito. Paano ka pa nakakagalaw? Sigaw ng halimaw. Ngunit hindi siya binigyan ni Kokoro ng pagkakataong makabawi. Agad siyang muling pumuesto, handang tapusin ang laban sa sarili niyang paraan. Sa loob ng isipan ni Kokoro, dumiretso ang dambuhalang talam niya at tuluyang binasag ang mental restraints ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng humanoid na nilalang habang pinagpapawisan sa gulat. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang mind hack ko? Sinilip nito ang mental space at nakita ang batang bersyon ni Kokoro, umiiyak at nanginginig, dala pa rin ang bigat ng kanyang nakaraan. Hindi, gumagana pa rin ito, sigaw nito sa galit at pagkalito. Sa pinakamadilim na bahagi ng isipan ni Kokoro, patuloy na umiiyak ang batang bersyon ng kanyang sarili. Sobrang lungkot ko, sigaw nito habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kailaliman ng mind hack, pinunasan ng batang si Kokoro ang kanyang mga luha habang nanginginig ang kanyang boses. Miss na miss ko na kayo, Daddy. Mommy. Ang sakit. Ngunit kasabay ng lungkot, bumalik din ang mga alaalang nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Sumagi sa isip niya ang mainit na ngiti ng kanyang ina. Mommy, nakasali na ako sa Defense Force. Number 1 pa nga ako. Ang galing ko, di ba? Kasunod nito, naalala niya ang seryosong mukha ng kanyang ama, si Isao Shinomiya. Daddy, gusto kong pumatay ng maraming kaiju, katulad ni Mommy, at gusto kitang makita ulit na nakangiti. Sa loob ng mental prison, nakayuko ang batang si Kokoro habang tahimik na umiiyak. Sorry. Sorry kung hindi ako naging sapat. Sorry, Mommy. Daddy. Paikat-ikot sa kanya ang maitim ang mga mata na halimaw, nakangisi habang sinasamantala ang kanyang kalungkutan. Tama. Wala na ang Mommy at Daddy mo para purihin ka. Kaya wala nang dahilan para magpatuloy. Hindi. Biglang naputol ang mga salita nito sa malamig na boses ni Kokoro. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-daang itinaas ang ulo. Akala ko rin noon, mahinahon niyang sabi. Pero mali pala ako. Napatras ang halimaw habang lumalabo ang kumpiyansa nito. Napansin nitong may malaking pagbabago sa isipan ni Kokoro. Habang nakatingin si Kokoro sa isang bagay na lampas sa ilusyon na puno ng kaba ang kalaban. Anong tinitingnan niya? Nakatayo roon si Kafka Habino, kalmado at may kumpiyansang nakangiti. Hindi siya alaala o ilusyon, isa siyang tunay na kasamahang naniniwala sa kanya. Sinundan ng maitim ang mga mata na halimaw ang kanyang tingin at tuluyang natigilan. Sa kabila ng lahat ng mind hacks at ilusyon nito, hindi nito inasahang mas hihigit pala ang lakas ng mga ugnayang nabuo ni Kokoro sa mga taong nasa tabi niya. Napatras ang maitim ang mga mata na halimaw sa matinding gulat nang makita si Kafka sa isipan ni Kokoro. Hibi. Hindi nito natapos ang pangalan dahil tuluyan nang nagsimulang mabasag ang ilusyon. Maya-maya, nagbago ang buong mental space. Isa-isang lumitaw ang mga anyo ng kanyang mga kasamahan habang umaalingaw-ngaw ang tinig ni Kokoro. Hindi lang siya, sina Reno, Iharu, Oi, Haruichi, at ang buong 3rd Division. Sa gitna ng kanyang muling nabuhang kamalayan, patuloy mang pumapatak ang kanyang mga luha, wala na ang lungkot sa kanyang puso. Ang natitira na lamang ay matinding determinasyon. Mariin niyang hinarap ang halimaw at buong tapang na sinabi. Gusto kong maging isang kasamahang maipagmamalaki nila. Para kay Master Moron, kay Platoon Leader Shino Nomer, at sa buong 1st Division. Habang unti-unting nababasag ang mga tanikala ng mind hack, buong tapang niyang ipinahayag. Gusto kong maging isang estudyanteng maipagmamalaki nila. Tahimik siyang napaluha bago marahang bomb ulong. Daddy, Mommy, hindi ito palom na puno ng panghihinayang kundi pagtanggap. Sa wakas, handa na siyang magpatuloy nang hindi na umaasa sa kanilang pagkilala.
Kasabay nito, nagsimulang gumuho ang buong mental space. Isa-isang nabasag ang ilusyon habang napaatras ang maitim ang mga mata na halimaw, pinagpapawisan sa takot. Anong nangyayari? Sa loob ng kanyang isipan, malinaw na nakita ni Kokoro ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga kasamahan. Mula nang sumali ako sa Defense Force, ang dami kong nakilalang gusto kong maging proud sa akin. Ngumiti siya sa batang bersyon ng kanyang sarili at tinanggap ang katotohanan. Nalulungkot akong wala na kayo, mommy at daddy, pero magpapatuloy ako. Dahan-daang naglakad ang batang si Kokoro patungo sa liwanag at buong pagmamalaking ipinakilala ang sarili. Japanese Defense Force Officer, Kokoro Shinomiya. Sa totoong mundo, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata habang tuluyang naglaho ang huling bakas ng mind hack. Sa gitna ng mga guho, buong tapang siyang pumwesto at sumigaw. Ngayon, sisimulan ko na ang pag-neutralize sa Kaiju number 15. Napuno ng takot ang Kaiju number 15 habang tuluyang naglaho ang natitirang epekto ng mind hack nito. Ngunit hindi na ito binigyan ni Kokoro ng kahit isang sandaling makabawi. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang kasalukuyang anyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dambuhalang palakol at ibinuhos ang buong lakas sa pag-atake. Squadron-style axe technique. Sa isang mabilis at napakalakas na pag-indayog, humiwa ang talon sa hangin at winasak ang mga debris sa daraanan nito. Number 2. Kasabay ng kanyang walang kapintasang galaw at matinding determinasyon, pinakawalan ni Kokoro ang isang mapaminsalang atake na dala ang bigat ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at ng lahat ng taong naniniwala sa kanya. Sa isang napakalakas na pag-atake, dumiretso ang dambuhalang palakol ni Kokoro sa kanyang kalaban. Dahil sa tindi ng tama, sumirit ang maitim na likido mula sa katawan ng Kaiju number 15 habang malakas itong tumilapon. Yumanig ang buong paligid at nagliparan ng mga tipak ng semento dahil sa malakas na shockwave, tuluyang winasak ang kumpiyansa ng halimaw. Ngunit hindi ito binigyan ni Kokoro ng kahit isang segundo para makabawi. Agad siyang pumihit at inihanda ang kasunod niyang pag-atake. Water Skimmer. Habang tumitilapon pa sa ere, wala nang nagawa ang Kaiju number 15 kundi ang mapatitig sa gulat habang sumisirit ang maitim nitong dugo. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Kokoro, wala itong kahit isang pagkakataong makabawi. Sa unang pagkakataon, tuluyang nabasag ang malamig na kumpiyansa ng halimaw. Wala na ang mind hack nito, at unti-unti na ring bomb ibigay ang katawan nito. Buisit ka, buisit ka, buisit ka, sigaw nito sa sobrang galit. Nanginginig sa puot, tumambad ang mga ugat sa mukha nito habang mariin itong tinitigan si Kokoro. Papatayin kita. Tuluyan nang nawala ng katinoan ng Kaiju number 15. Habang nasa ere, desperado nitong muling ginamit ang mga alaala ni Kokoro. Lumitaw ang imahe ng kanyang ama habang paulit-ulit itong sumisigaw. Kapag ginawa mo yan, kikilalanin ka ni Daddy. Kaya maging mabuting anak ka, at tanggapin mo na ang kamatayan. Ibinuhos nito ang natitira nitong kapangyarihan sa huling mind hack. Ngunit wala na itong epekto. Binaliwala lang ni Kokoro ang lahat ng ilusyon. Ramagasa siya ng napakabilis, nag-iwan ng makapal na usok at malalakas na shockwave sa kanyang dinaanan. Sa isang iglap, sumulpot siya sa harap ng natatarantang Kaiju number 15 at itinaas ang kanyang dambuhalang palakol. Nanlaki ang mga mata ng halimaw sa matinding takot dahil ngayon ay alam nitong wala ng anumang ilusyon ang makakapigil kay Kokoro. Sa isang iglap, agad na nilapitan ni Kokoro ang Kaiju number 15 at buong lakas na ibinagsak ang kanyang paa. Sa tindi ng impact, nagbitak ang lupa at isang malakas na shockwave ang yumanig sa buong battlefield. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, lumitaw ang dalawang mandirigma na halos magkalapit na. Halatang napilitan na lang ang Kaiju number 15 na depensahan ang sarili. Mariing nakatitig si Kokoro sa kanyang kalaban bago malamig na nagsalita. Salamat, number 15. Napawisan ng husto ang halimaw habang unti-unti nitong napagtanto na wala na itong pag-asang manalo. Lumapit pa si Kokoro at buong kalmadong sinabi, "Dahil sa pagsamantala mo sa kahinaan ko." Sa sandaling iyon, tuluyan niyang ginawang pinakamalaking lakas ang sakit at mga sugat ng kanyang nakaraan. Mariing tinitigan ni Kokoro ang natataranta at unti-unti ng bomb ibigay na Kaiju number 15. Salamat sa iyo, mas lalo akong naging malakas. Hindi niya ito binigyan ng kahit isang segundong makabawi. Sa isang mabilis na pag-ikot, inindayog niya ang kanyang dambuhalang palakol habang biglang sumirit ang napakalakas na pressure sa paligid ng talem. Squadron-style axe technique. Number 6. Sa bilis na halos hindi na masundan ng mata, sunod-sunod na ramagasa ang kanyang mga atake at tuluyang nabasag ang depensa ng Kaiju number 15. Darume Dropper. 10 hit. Lahat ng 10 tama ay eksaktong tumama sa target, tuluyang nilamon ng halimaw at pinagtibay ang ganap na tagumpay ni Kokoro. Nagbukas ang chapter 85 sa pag-aakalang tapos na ang laban. Habang nakatayo sa gitna ng mga guho, sinuri ni Kokoro ang pinsalang ginawa niya.
Nawasak ko ang core niya. Pagtingin niya sa pugot na ulo ng Kaiju number 15, naniwala siyang tuluyan na itong na-neutralize. Dapat, tapos na siya. Ngunit biglang kumirat ang kanyang suit. Napahinga siya ng malalim at nanlaki ang kanyang mga mata nang muling bumalik ang madilim na presensya sa kanyang isipan. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang muling umalingaw-ngaw. Daddy! Biglang kinabahan si Kokoro nang muling maramdaman ang matinding pressure sa kanyang isipan. Isa na naman bang psychogenic attack? Ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito isang pag-atake. Sa loob ng psychic link, narinig niya ang mahinang boses ng Kaiju number 15. Nawasak na ang core ko. Hindi na ako makakapag-regenerate. Sa halip na galit, iisang salita lang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Daddy! Daddy! Habang pinagmamasdan ng pangitain, nakita ni Kokoro ang isang maliit na anino na nakatayo sa harap ng isang napakalaking nilalang. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Ito pala ang mga alaala ni number 15. Sa gitna ng chapter 85, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Magkaharap ang dalawang batang babae na tila pinaghihiwalay ng isang hindi nakikitang salamin. Sa isang panig ay si Kokoro Shinomiya, isang batang pinalaki ng mahigpit ngunit mapagmahal na ama. Sa kabilang panig naman ay ang kanyang tila madilim na refleksyon, ang Kaiju number 15, isang nilalang na nilikha lamang upang samantalahin ang parehong sugat at sakit na dinanas ni Kokoro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kokoro na sa kabila ng pagiging magkaaway nila, pareho silang may malalim na sugat na bumuo sa kung sino sila ngayon. Sa loob ng unti-unting naglalahong alaala, lumitaw ang batang bersyon ng Kaiju number 15. Tumingala ito na may halong pag-asa at inosenteng pananabik. Daddy, mahal mo ba ako? Tahimik nitong hinintay ang sagot, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagmamahal. Ngunit nanatiling malamig at walang emosyon ang nilalang na nasa kanyang harapan. Wala itong sinabi, at ang tanging isinukli nito ay isang blankong titig. Walang anumang emosyon na tumugon ng Kaiju number 9 sa tanong ng batang Kaiju number 15. Love, malamig nitong bulong na tila hindi nito lubos na nauunawaan ang kahulugan ng salitang iyon. Habang nakaupo na parang hari, tumingin ito sa maliit na nilalang na nasa harapan niya at walang pag-aalinlangang sinabi. Nilikha kita para patayin si Kokoro Shinomiya. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng batang Kaiju. Yumuko siya habang pilit inuunawa ang tanging kondisyon na ibinigay sa kanya. Kung magagawa mo, malamig na ibinigay ni Kaiju number 9 ang huling kondisyon nito. Mas higaitan mo si Kokoro Shinomiya, at saka kita mamahalin. Pagkatapos, itinuro nito ang dilim sa harapan at idinagdag. Ginawa ko ang kapangyarihan ni Kokoro base sa mga alaala ni Isao Shinomiya. Pagkarinig ni Kaiju number 15 sa mga salitang iyon, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nabuo ang isang inosenteng pag-asa. Sa wakas, naniwala siyang may paraan para makuha ang pagmamahal ng kanyang lumikha. Habang nakatayo sa kanyang harapan, itinuro ni Kaiju number 9 ang ginawang target at malamig na sinabi. Subukan mo muna siyang patayin. Walang pag-aalinlangan, tinapos ito ng Kaiju number 15. Nang matapos ang laban, nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang natalong kalaban. Agad siyang tumakbo pabalik kay Kaiju number 9, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Daddy, napatay ko siya. Hindi ako matatalo sa ganoong kainang kalaban. May ngiti at pag-asa sa mukha ng Kaiju number 15 habang sabik nitong tinanong. Daddy, mahal mo na ba ako? Ngunit ang tanging isinagot ni Kaiju number 9 ay isang malamig na. Unti-unting nawala ang saya sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang hindi pa rin sapat ang ginawa niya. Sa halip na purihin siya, isa na namang kondisyon ang ibinigay ni Kaiju number 9. Binigyan kita ng espesyal na psychogenic attack. Kapag natutunan mo itong gamitin, saka kita mamahalin. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, pinilit ngumiti ng Kaiju number 15 at masiglang tumango. Okay. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang buong sarili sa pagsasanay. Lumuhod siya sa gitna ng kuweba at buong konsentrasyong ginamit ang kanyang kapangyarihan hanggang sa mabalot ng napakalaking psychic web ang buong paligid. Nang magtagumpay siya, agad siyang tumakbo pabalik kay Kaiju number 9, taas ang mga kamay sa sobrang saya. Nagawa ko na. Kaya ko nang patayin si Kokoro kahit kailan mo gusto. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang mukha habang sabik na tumingala sa kanyang lumikha. Kaya, mahal mo na ba ako? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang tanong, malamig na siyang pinutol ni Kaiju number 9. Ito na naman ba? Parang isang mabigat na suntok ang mga salitang iyon. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng Kaiju number 15, napalitan ng matinding lungkot at pagkadismaya. Tahimik siyang yumuko sa gitna ng madilim na kuweba, at sa unang pagkakataon, nagsimula niyang maunawaan ang masakit na katotohanan na ang mga pangako ng kanyang lumikha ay walang laman.
Walang kahit katiting na emosyon sa boses ni Kaijo number 9 habang muli nitong ipinaalala ang tunay na dahilan ng paglikha sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, nilikha kita para patayin si Kokoro Shinomiya. Kung mamahalin kita o hindi, nakadepende yon sa magagawa mo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa hanay ng malalaking biological pod sa loob ng kuweba. Iniwan niya ang Kaijo number 15 sa gitna ng dilim, kasabay ng isa na namang hungkag na pangako. Kapag napatay mo siya, sigurado akong mamahalin kita. Kahit paulit-ulit na nabigo, pilit pa rin kumapit ang Kaijo number 15 sa hungkag na pangako ng kanyang lumikha. Okay lang, magiging okay din. Kapag napatay ko si Kokoro, sigurado akong. Habang nakatitig sa kawalan, iisa lang ang nasa isip niya. Mamahalin na ako ni Daddy. Unti-unting naglaho ang alaala at bumalik si Kokoro sa wasak na battlefield. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng mga guho habang nasasaksihan ang huling, malungkot na alaala ng kalabang katatapos lang niyang talunin. Sa wakas, kikilalanin niya ako. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Kokoro habang nakatitig sa wasak na battlefield, labis na naapektuhan ng mga alaala na kanyang nasaksihan. Mula sa pugot na ulo ng Kaijo number 15, muling umalingaw-ngaw ang mahina nitong boses. Alam mo, Little Kokoro, nang makakonekta ako sa isip mo, may isang bagay akong naunawaan. Tahimik na nakinig si Kokoro habang ipinapaliwanag ng naghihingalong Kaijo ang pagkakaiba ng kanilang mga ama. Mahigpit ang daddy mo dahil mahal ka niya, pero iba ang daddy ko. Patuloy ang pag-agos ng mga luha mula sa mukha ng Kaijo number 15 habang ibinubunyag nito ang pinakamasakit na katotohanan. Para sa kanya, isa lang akong gamit. Unti-unting kumukupas ang kanyang paningin habang nababalot ng dugo ang paligid. Ngunit kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi pa rin niya maiwasang isipin ang tanging bagay na matagal na niyang hinanggad. At kahit ganito na ang kalagayan ko, sa kanyang mga huling sandali, muli siyang tumawag sa kawalan, umaasang maririnig siya. Daddy, mamamatay na ako. Sa gitna ng battlefield, tila muling lumitaw ang anino ni Kaijo number 9. Katulad ng dati, hindi man lang siya lumingon kay Kaijo number 15. Habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan, tuluyang bumuhos ang pinakamasakit niyang damdamin. Kahit ngayon, hindi mo pa rin ako magawang tingnan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, doon niya lubos na naunawaan ang pinakamalupit na katotohanan, hindi siya kailanman minahal ng kanyang lumikha. Unti-unting umuusok ang wasak at wala ng core na katawan ng Kaijo number 15. Tahimik na nakatayo si Kokoro sa ibabaw ng mga labi nito, hawak pa rin ang kanyang dambuhalang palakol habang pinagmamasdan ang nilalang na nilikha para lamang patayin siya. Matatag niyang sinabi, napakarami mong buhay na kinuha. Kaya hindi kita kayang kawan. Pagkasabi nito, marahan siyang tumalikod. Tahimik na naglakad si Kokoro sa gitna ng mga guho, iniwan ang malungkot na kwento ng Kaijo number 15 at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng kasalanang ginawa ng Kaijo number 15, hindi napigilan ni Kokoro ang mag-iwan ng isang huling pangako. Matatag niyang sinabi, pero ako na ang saisapak kay number 9 para sa'yo. Samantala, sa command center, biglang nabasag ang katahimikan nang mapatingin ang isang operator sa monitor. Number 15, wala na siyang vital signs. Agad na kumalat ang balita sa buong command center. Tuluyan nang naneutralize ang Kaijo number 15 hudyat ng pagtatapos ng isang malungkot na laban at isa na namang malaking tagumpay para sa Defense Force. Sa command center, napalitan ng matinding tuwa at ginhawa ang tensyon. Biglang napasigaw ang isang operator habang itinataas ang kanyang mga kamay. Naipagtanggol ni Kokoro Shinomiya ang Area 04. Agad na nagsaya ang buong command center. Nagpalakpakan at nagbunyi ang mga operator nang marinig ang opisyal na anunsyo. Ang nakilalang Kaijo, number 15, ay opisyal ng naneutralize. Matapos ang matinding laban, nalampasan ni Kokoro ang kanyang mga takot at tuluyang nagwagi na nagbigay ng isa na namang malaking tagumpay para sa sangkatauhan. Samantala, sa headquarters, tahimik na nakatingin si Director General Keiji Itami sa mga monitor. Isang bahagyang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha. Magaling, Shinomiya. Alam niyang pinaghandaan ng mabuti ni Kaijo number 9 ang laban na iyon, ngunit nalampasan ni Kokoro ang lahat ng inaasahan nito. Maayos mong binaygo ang mga plano niya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang lumapit ang isang operator na nakasuot ng gas mask at mabilis na nag-report. May report po mula sa Sumida. Habang ipinagdiriwang ang tagumpay laban sa Kaijo number 15, lalo namang lumalala ang sitwasyon sa ibang bahagi ng lungsod. Biglang nabasag ang sandaling katahimikan nang dumating ang isang desperadong ulat. Patuloy ang pag-atake ni Kaijo number 11 at patuloy ding lumalaki ang pinsala. Sa kabilang sektor ng lungsod, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid habang makapal na usok at mga debris ang nagliparan.
Patuloy na nagwawala ang Kaiju number 11, winawasak ang lahat ng madaanan nito habang nagpapatuloy ang desperadong laban ng sangkatauhan. Isang malakas na pagsabog ang Yumanig sa kalapit na distrito habang isang mandirigma ang Ramagasa sa ere, mabilis na hinihiwa ang makapal na usok. Samantala, sa sarili niyang battlefield, itinaas ni Kokoro ang kanyang kamay sa earpiece upang alamin ang sitwasyon ng iba pang unit. Sa kabilang linya, mabilis na Ramagasa si Captain Gennaro Umi patungo sa Kaiju number 11, matalim ang tingin at handang lumaban. Ngayon na natapos na ang laban ni Kokoro, panahon na para kay Captain Gennaro Umi ang humarap sa susunod na matinding bakbakan. Sa gitna ng wasak na battlefield, nanatiling nakatayo si Kokoro habang pinakikinggan ang mga bagong ulat sa comms. Alam niyang sa pagkakataong ito, nasa ibang frontline na ang pinakamabigat na laban. May bahagyang ngiti siyang sumilay habang naalala ang kanyang guro. Ipakita mo sa akin, ang tunay mong galing, Master Moron. Samantala, mariing itinuon ni Captain Gennaro Umi ang kanyang tingin sa Kaiju number 11. Bitbit ang bigat ng kanyang pangalan at kakayahan. Habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga debris, patuloy na winawasak ng Kaiju number 11 ang buong paligid. Sa comms, desperadong napasigaw ang isang operator. Captain. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang nakakabinging tawa ng halimaw. Mula sa makapal na alikabok, dahan-daang lumabas si Captain Gennaro Umi. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha, ngunit nanatili ang kanyang kumpiyansang ngiti. Narinig niya ang mensahe ni Kokoro at bahagya siyang napangisi. Mukhang gusto mo talagang makita. Sige, pagbibigyan kita. Inayos niya ang kanyang kagamitan habang kumislap ang cross-shape na marka sa kanyang mata. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalayo ang agwat natin, aking makulit na alagad. Habang naghahanda sa labanan, biglang bumalik sa alaala ni Captain Gennaro Umi ang panahon ng kanyang pagsasanay sa ilalim ni Isao Shinomiya. Ipakita mo ang kakayahan mo. Wala akong kailangan na opisyal na puro salita pero walang talento. Mariing kinagat ni Nar Umi ang kanyang ngipin habang pinupunasan ng dugong tumutulo sa kanyang ilong. Muling umalingaw-ngaw sa isip niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Sa huli, kahit anong pilit ko. Gaano man kahirap magsanay si Gennaro Umi, iisa lang palagi ang nagiging resulta. Sa bawat laban, madali siyang nadidisimarmahan ni Isao Shinomiya na parang wala man lang kahirap-hirap. Kahit sa martial arts training, ganoon din ang nangyayari. Sa isang mabilis na galaw, ibinagsak siya ni Shinomiya sa tatami dahilan para mapasubsob siya habang tahimik na lamang itong tumalikod at naglakad palayo. Nakahiga sa sahig at mariing nakakuyom ang kamao, pilit pinipigilan ni Nar Umi ang kanyang pagkadismaya. Ni minsan, hindi ko man lang siya napabilib. Sa ilalim ng napakalaking simbolo ng Anti-Kaiju Defense Force, nakatayo ang batang Gennaro Umi. Ginaya pa niya ang seryosong tindig ni Isao Shinomiya, nakahalukip-kip at pilit na nagpapakita ng matatag na anyo. Sa gitna ng battlefield, kumilos si Captain Gennaro Umi sa napakabilis na bilis habang walang inaalis ang kanyang tingin sa Kaiju number 11. Sunod-sunod na shockwave ang Yumanig sa paligid habang nagpapatuloy ang kanilang bakbakan. Samantala, sa command center, lalong tumindi ang tensyon nang makita ng tactical team ang kondisyon ni Nar Umi. 15 minuto na mula nang mag-full release. Level 3 na ang sync stress, sigaw ng isang operator. Napakuyom ang kamao ng technical advisor habang pinagmamasdan ang monitor. Malapit nang mag-overheat si Captain Nar Umi. Kung may lalapit lang niya ang kalaban. Ngunit halos imposibleng makalapit. Walang tigil ang bombardment ng Kaiju number 11 na sunod-sunod na naghahagis ng malalaking projectile. Napilitan si Nar Umi na kumilos ng may matinding bilis at precision upang makaiwas at makahanap ng kahit maliit na pagkakataong makaganti. Sa kabila ng walang tigil na bombardment, nagawang makalusot ni Captain Gennaro Umi sa napakabilis na galaw. Mabilis niyang nalampasan ang depensa ng Kaiju number 11 habang bigo ang halimaw na tamaan siya sa bawat pag-atake nito. Sa command center, napatayo sa gulat ang isang operator habang nakaturo sa tactical monitor. Nakapasok siya sa malapitan. Eksaktong nasa blind spot na ng halimaw si Nar Umi. Kumislap ang cross-shape na marka sa kanyang mga mata habang inilock ng combat system ng kanyang sandata ang vital point ng kalaban. RT-0001. Nahanap na niya ang perpektong opening. Handa na si Nar Umi na pakawalan ng isang eksakto at nakamamatay na pag-atake. Sa napakabilis na paglusob, mabilis na ibinaba ni Captain Gennaro Umi ang kanyang dambuhalang bayonet rifle. Habang walang kahirap-hirap na umiiwas sa mga desperadong kontra-atake ng Kaiju number 11, nanatiling kalmado ang kanyang mga galaw. Sa gitna ng magulong battlefield, tila ibang antas ang paningin ni Nar Umi. Nababasa niya ang bawat kilos ng halimaw na para bang alam na niya ang susunod nitong gagawin. Kilalang kilala ko ang galaw na yan.
Biglang tumalon pa atras ang Kaiju number 11, dumaan sa pagitan ng mga wasak na gusali upang muling maghanda sa pag-atake. Ngunit nakatutok pa rin ang tingin ni Narumi rito, sinusundan ng eksaktong galaw ng kanyang target. Tinawag nilang Future Sight Kaiju, ang number 1, pero ang totoo. Habang umatras ang Kaiju number 11, hindi ito nawala sa target ni Captain Gen Narumi. Patuloy na sinusundan ng kanyang espesyal na targeting system ang bawat galaw ng halimaw. Tahimik niyang ipinaliwanag, hindi talaga future sight ang kakayahan ng number 1. Binabasa lang nito ang electrical signals na inilalabas ng katawan ng kalaban para mahulaan ang susunod nitong kilos. Nanatiling kalmado si Narumi habang inihahanda ang kanyang susunod na pag-atake. Pero may isang bagay na hindi nito kayang hulaan. Ang galaw ng isang inorganic weapon na kusang humahabol sa target nito. Sa isang mabilis na pag-atake ng kanyang kalaban mula sa ere, nakita naman ito ni Narumi at agad na pinaikot ang kanyang sandata upang salagin ito. Sa command center, hindi makapaniwala ang technical team habang pinagmamasdan ang monitor. Napipigilan niya ang lahat ng pag-atake. Napangiti ang mga senior operator habang tumataas ang kanilang kumpiyansa. Siyempre, si Captain Narumi yan. Ang close combat skills niya ay kapantay ni Vice Captain Hoshina, isa sa pinakamagagaling sa buong Defense Force. Samantala, sa battlefield, mabilis na pumasok si Captain Gen Narumi sa loob ng abot ng Kaiju number 11. Sa isang makinis na galaw, naisalag niya ang matalim na kuko ng halimaw. Kasabay nito, inihanda niya ang kanyang finishing technique, Squadron-style gun sword technique, number 1. Ngunit biglang bumukas ang isang napakalaking mata mula sa makapal na usok. Sa malamig na tinig ng Kaiju number 11, sinabi nito, "Alam ko rin ang technique na yan." Bago pa man maipakawala ni Narumi ang kanyang pag-atake, agad na sumabog ang sunod-sunod na pagsabog sa mismong daraanan ng kanyang espada. Eruption Slash. Sa isang iglap, nagawa ng Kaiju number 11 na kontrahin ang teknik ni Narumi bago pa ito tuluyang tumama. Sa Tactical Operations Command, biglang napasigaw ang isang analyst habang nakatitig sa monitor. Naharang niya, ginagamit niya ang tubig bilang automatic shield. Samantala, sa battlefield, mabilis na ikinumpas ng Kaiju number 11 ang napakalalaking braso nitong nababalutan ng tubig. Mula sa matibay na depensa, agad itong lumipat sa isang mabangis na kontra-atake na nagtulak kay Captain Gen Narumi paatros. Pero hindi umatras si Narumi. Mabilis niyang iniikot ang kanyang dambuhalang bayonet rifle at bumaba sa isang mababang battle stance. Squadron-style gun sword technique, number 2/salvo. Ngunit bago pa tuluyang tumama ang kanyang atake, muling nagsalita ang Kaiju number 11 sa malamig na tinig. "Alam ko rin ang teknik na yan." Muli nitong nabasa ang galaw ni Narumi at inasahan ng susunod niyang pag-atake. Umiikot ang napakalalakas na agos ng tubig sa paligid. Sa isang iglap, nabuo ang napakalaking water vortex na bomb alot sa buong battlefield. Kahit lumundag at umikot si Captain Gen Narumi sa ere upang umiwas, wala pa ring ligtas na direksyon, lahat ng daanan ay hineranggan ng rumaragasang tubig. Ano man ang teknik na subukan ni Narumi, agad itong nababasa at nakukontra ng Kaiju number 11. Sa Operation Center, hindi makapaniwala ang mga operator habang isa-isang binabanggit ng halimaw ang bawat signature technique ng kapitan. Number 1, Eruption Slash. Number 2/salvo. Number 3, Thunderfire. Number 4, Flame Shower. Number 5, Sky Turner. Number 6, Seven Branch Sword. Sa bawat teknik, agad itong naghahanda ng perpektong depensa. Doon nila napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Nagawa ng Kaiju number 11 na igapo si Narumi gamit ang tubig dahilan para hindi ito makagalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyan niyang maunawaan ang katotohanan. Nakatayo sa kanyang harapan ng Kaiju number 11, tila isang pader na imposibleng lampasan. Habang umiigting ang mga maskulado nitong braso na nababalutan ng tubig. Mariin itong tinitigan si Narumi bago ibinunyag ang pinakamalaking dahilan kung bakit nababasa nito ang bawat galaw niya. "Alam ko ang lahat ng teknik na yan. Dahil ibinigay sa akin ng mga alaala ni Isao Shinomiya." Sinamantala ng Kaiju number 11 ang sandaling natulala si Captain Gen Narumi. Sa isang napakalakas na suntok na nababalutan ng tubig. Direkta nitong tinamaan ng kapitan at tuluyang winasak ang kanyang depensa. Sa tindi ng impact, tumilapon si Narumi at bumangga sa sunod-sunod na konkretong pader bago bumaon sa tambak ng mga guho. Sa command center, sabay-sabay na tumunog ang mga emergency alarm. Malubhang nasira ang kanang bahagi ng Numbers Weapon 1. May hairline fracture sa ika-8 at ika-9 na tadyang. Nagdi-divert ng 2% ng artificial muscle para mapigilan ang pagdurugo. Sa battlefield, mabigat na bumagsak si Narumi sa gitna ng mga guho.
Tahimik na lumingon ang Kaijo number 11 at malamig na tinitigan ng dagwang kapitan. Nakakadismaya ka, Gen Narumi. Habang nakasandal sa wasak na semento, nakalaylay ang gas mask ni Narumi at patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay muling nagsalita ang halimaw. May mga salitang nasa alaala ko at ako na ang magsasabi sa iyo kapalit ng dati mong guro. Habang nakatayo sa ibabaw ng wasak na battlefield na paligiran ng napakaraming siksik na water spheres ang Kaijo number 11 na tila bumubuo ng isang bitag na walang matatakasan. Mula sa mga alaalang ninakaw nito, muli nitong ginaya ang malamig na boses ni Isao Shinomiya. Hindi ko kailangan ng isang walang kwentang opisyal. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong humakbang palapit, taglay ang nakakatakot na presensya ng isang nilalang na tila sigurado na sa kanyang tagumpay. Mariin nitong sinabi, dito ka na mamamatay. Samantala, sa command center, napakuyom ang kamao ng veteranong commander habang nakatitig sa monitor. Sobrang dehado si Captain Narumi. Hindi lang kinokontra ng Kaijo ang kakayahan ng numbers weapon number 1. Nasa kanya rin ang mga alaala ni Isao Shinomiya, ang taong pinakakilala ang bawat galaw at kahinaan ni Narumi. Bumalat ang katahimikan sa command center. Nakatitig ang veteranong commander sa monitor habang unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Wala na siyang magagawa laban sa. Ngunit biglang, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang ramagasa sa battlefield, dumiretso at hiniwa ang makapal na hanay ng mga water sphere. Sa command center, nanlaki ang mga mata ng commander habang biglaang nagbago ang reading sa monitor. Sa kabilang banda, bahagyang humupa ang usok. Napatras ang Kaijo number 11 at sa unang pagkakataon ay nabasag ang malamig nitong kumpiyansa. Pagtingin nito sa katawan, nakita nito ang isang bagong sugat na umuusok pa. Tinamaan ako, hindi ito makapaniwala. May pag-ataking nakalusot sa perpektong prediction nito. Umuusok pa ang dulo ng dambuhalang baril ni Captain Gen Narumi na nagliliyab sa init matapos nitong malusutan ang depensa ng Kaijo number 11. Napailing ang halimaw habang pilit ipinapaliwanag ang nangyari. Tsamba lang iyon. Hindi. Gasgas lang ang tinama. Mula sa tambak ng mga guho, dahan-daang tumayo si Narumi. Mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang umuusok na bayonet rifle at sa kabila ng mga sugat sa kanyang katawan, nanatili ang kanyang mapanghamong ngiti. Tumingin siya diretso sa halimaw at malamig na sinabi, hindi mo na kailangang tingnan ako ng ganyan, Mr. Isao. Muling tumilim ang kanyang tingin habang kumikislap ang espesyal na mata sa ilalim ng alikabok. Sa sandaling iyon, malinaw na isang bagay ang nagbago. Hindi na siya ang batang pilit humihingi ng pagkilala, handa na siyang patunayan ang sarili sa sarili niyang paraan. Nagpakawala si Captain Gen Narumi ng duguan ngunit kumpiyansang ngiti. Habang tila bumabalot sa battlefield ang alaala ni Isao Shinomiya, mariin niyang itinutok ang kumikislap niyang mata sa Kaijo number 11. Sa wakas, mapapabilib na rin kita. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang mental pressure na matagal niyang pasan. Napalingon ang Kaijo number 11, litong-lito sa biglaang pagbabago ng presensya ni Narumi. Sa isang iglap, kumilos si Narumi sa bilis na hindi na kayang basahin ang prediction ng halimaw. Yumuko siya at mabilis na inindayog ang kanyang dambuhalang gunsword. Bago pa makapag-react ang Kaijo number 11, malinis na naputol ang isa nitong dambuhalang brasong nababalutan ng tubig. Sumabog ang likido sa ere habang napaatras ang halimaw sa gulat. Sa command center, hindi makapaniwala ang mga operator sa kanilang nasasaksihan. Sa mismong sandaling iyon, pinatunayan ni Captain Gen Narumi na kaya niyang lampasan ang lahat ng inaasahan kahit ang mga alaala ni Isao Shinomiya ay hindi na kayang hulaan ang kanyang susunod na galaw. Nagbukas ang chapter 87 sa matinding pagbaliktad ng laban. Sa isang napakalinis at napakalakas na indayog ng kanyang gunsword, tuluyang naputol ni Captain Gen Narumi ang dambuhalang brasong nababalutan ng tubig ng Kaijo number 11, dahilan upang mapatulala ang buong command center. Habang nakapwesto pa rin matapos ang kanyang pag-atake, nanatiling kalmado si Narumi. Sa gitna ng umiikot na usok, ramdam ang nakakatakot niyang presensya. Tuluyan ang nabasag ang prediction advantage na kanina lamang ay hawak ng Kaijo number 11. Samantala, napatras ang halimaw habang patuloy na bumubulwak ang likido mula sa naputol nitong braso. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa sarili nitong sugat. Tinamaan niya ulit ako? Nagbago ang cross-shape na reticle ng numbers weapon number 1 at unti-unting nag-iba ang galaw ng mekanismo nito habang lumawak ang kanyang mga pupil sa isang bagong configuration. Sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na paggising ng kapangyarihan ng captain ng 1st Division. Pilit na kumakapit ang Kaijo number 11 sa natitira nitong kalamangan habang unti-unting nagre-regenerate ang naputol nitong braso. Ngunit habang inoobserbahan nito si Captain Gen Narumi, bigla itong natigilan. Nagbago ang kulay ng mga mata sa buong katawan niya.
Wala ang pangyayaring ito sa mga alaala ni Isaw Shinomiya. Sa unang pagkakataon, nabalot ng matinding pagkalito ang halimaw. Hindi na nito may proseso ang sitwasyon, at ang dati nitong perpektong kalkulasyon ay tila tuluyang nag-ulo. Sa halo ng galit at pagkalito, agad nitong pinilit ang sarili na bumawi. Muli nitong pinakilos ang likidong baluti sa buong katawan. Mabilis na nagsiksikan ng napakalalakas na agos ng tubig, bumuo ng isang makapal na depensa sa paligid nito. Desperado na ngayon ang Kaijo No. 11 na pigilan ang bagong kapangyarihang kagigising pa lamang ni Captain Genor Umi. Habang walang kahirap-hirap na iniiwasan ng mabangis na barrage, kalmadong binabasa ni Captain Genor Umi ang bawat galaw ng Kaijo No. 11. Nakikita ko, gagamit ka ng frontal attack para pigilan ang galaw ng mga binti ko. Nakikita ko rin yon. Habang 5 water orbs ang nagsisilbing depensa, ang tunay mong katawan ay naghahanda ng pag-atake mula sa likuran. Sa isang iglap, umikot si Nor Umi sa napakabilis na galaw. Dumausdos siya sa ilalim ng depensa ng halimaw at malinis na hiniwa ng kanyang dambuhalang gunsword ang dibdib nito. Napatras ang Kaijo No. 11 habang bumulwak ang likido mula sa malalim nitong sugat. Hindi pa man ito nakakabawi, muli nang nagsalita si Nor Umi sa malamig at kalmadong tinig. Sunod, paglingon mo, agad kang magpapakawala ng water attack para pigilan ang galaw ko. Nanigas ang Kaijo No. 11. Habang nakatitig ito sa mga matang nagising sa panibagong antas ng kapangyarihan, unti-unti nitong naunawaan ang nakakatakot na katotohanan. Ang kapangyarihang dati nitong ipinagmamalaki ay tuluyan nang nawala. Ano ba ito? Habang nakatayo si Captain Genor Umi sa ibabaw ng natatarantang Kaijo No. 11, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malamig na boses na matagal nang nakaukit sa kanyang alaala. Hindi ko kailangan ng isang walang kwentang opisyal. Tahimik siyang tumingin sa kanyang sandata. Doon niya muling naalala ang araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Iyon ang unang pagkakataon na naranasan ko ang isang matinding pagkatalo. Bumalik ang alaala sa kanyang mga unang taon sa Defense Force. Isang batang si Nor Umi ang nakaupo sa malamig na sahig, hingal na hingal at ubos na ang lakas matapos ang matinding pagsasanay. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Director General Isaw Shinomiya. Mahigpit ang kanyang tindig at walang anumang bakas ng paghanga sa kanyang mukha. Kahit gaano pa siya nagsikap noon, palagi pa ring may pader na hindi malampasan si Genor Umi. Isa-isang bumalik sa kanyang isipan ang mabagsik na pagsasanay sa ilalim ni Director General Isaw Shinomiya. Sumuntok ako. Buong lakas niyang pinakawalan ng isang right hook, ngunit walang kahirap-hirap itong sinalo ni Isaw gamit lamang ang isang kamay. Sumipa ako. Mabilis siyang umikot at nagpakawalan ng mataas na sipa, ngunit nabasa agad ni Isaw ang kanyang galaw at sinalubong ito ng isang matatag na block na agad nagpawala ng kanyang balanse. Humiwa ako. Sa pagsasanay gamit ang mga kahoy na espada, paulit-ulit na sumugod ang batang Nor Umi. Ngunit sa bawat pag-atake, madali siyang nadidisarmahan hanggang sa hinggailan siyang nakatayo sa harap ng kanyang gurong nananatiling kalmado at hindi man lang natinag. Bumaril ako. Maging sa shooting range, ibinuhos niya ang lahat upang paghusayin ang kanyang pagbaril. Ngunit habang nakatayo si Isaw sa likuran niya, ramdam niya ang mabigat na presyon ng bawat tingin at bawat pagsusuri ng veteranong commander. Hindi ko talaga siya malampasan. Nakadapa sa sahig ang batang Nor Umi, hingal na hingal at ubos ang lakas. Tahimik lamang na tumalikod si Isaw, ni hindi man lang siya pinuri. Sa halip, ang tanging naiwan sa isip ni Nor Umi ay ang malamig na pamantayan ng First Division. Hindi ko kailangan ng mga walang kwentang opisyal sa First Division. Ang mga salitang iyon ang naging mitya ng apoy sa kanyang puso. Mula noon, walang tigil siyang nagsumikap. Sunod-sunod akong naghatid ng resulta. Tagumpay, pagkatapos ng tagumpay, at mas marami pang tagumpay. Isa-isa niyang pinabagsak ang malalakas na Kaijo at patuloy na itinulak ang sarili hanggang sa maabot ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Kalaunan, siya pa ang napiling maging compatible user ng Numbers Weapon No. 1. Kahit sunod-sunod ang naging tagumpay ni Genor Umi at patuloy siyang umangat sa ranggo ng Defense Force, may isang bagay na hindi niya kailanman nakuha. At ni minsan, hindi man lang kita napabilib. Sa kanyang alaala, nananatiling seryoso ang mukha ni Isaw Shinomiya, walang bakas ng paghanga o pagkilala. Napakagatlabi si Nor Umi habang patuloy na lumipas ang mga taon. Unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na sila magkalaban sa training ground. Sa halip, lumayo si Isaw sa frontline at tinahak ang landas ng pamumuno. Habang si Nor Umi ay naging captain ng First Division, si Isaw naman ay unti-unting iniwan ng larangan ng digmaan at naglingkod bilang Director General. At pagkatapos, dumating ang araw na tuluyan na siyang nawala. Sa isang tahimik na alaala, pinanood ni Nor Umi ang likod ng kanyang dating mentor habang unti-unti itong naglalaho sa liwanag.
Kasunod noon ay ang huling sakripisyo ni Isaw sa battlefield. Kasabay nitong nawala ang tanging pagkakataon niyang marinig ang isang salitang matagal na niyang hinihintay. Isang simpleng pagkilala. At ang matagal na hinanakit na iyon ang siyang naging dahilan ng matinding determinasyong ngayon ay itinutuon niya laban sa Kaiju number 11. Sa gitna ng battlefield, lalong tumilim ang paningin ni Captain Jen Umi. Ang kanyang bagong nagising na kakayahan ay hindi na basta pagmamasid lamang, umabot na ito sa isang nakakatakot na antas ng konsentrasyon. Ang huwad na anyo ni Isaw Shinomiya sa likod ng Kaiju number 11 ay wala ng epekto sa kanya. Sa halip, lalo lamang nitong pinalakas ang kanyang determinasyon. Bahala ka! Buong lakas niyang itinapak ang kanyang mga paa sa basag na kalsada at itinaas ang dambuhalang gunsword. May halong galit at matinding pagmamalaki ang kanyang boses habang sumisigaw siya. Hindi mo ako matatapos ng ganito. Tuluyan nang nawala ang tanikala ng kanyang nakaraan. Ang natira na lamang ay ang matinding hangarin na lampasan ang sarili niyang limitasyon. Sunod-sunod na tumunog ang mga emergency alarm sa command deck. Nagkulay pula ang lahat ng tactical monitor habang nagsisiliparan ng mga babala sa bawat screen. Napapasigaw ang control chief sa gitna ng kaguluhan. Abnormal ang output ng identified Kaiju weapon number 1. Patuloy na tumataas ang physical at mental strain ng captain. Nagkagulo ang technical support team habang mabilis na nagtatype sa kanilang mga terminal. Anong nangyayari? Hindi namin alam, sir. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong reaksyon mula sa numbers weapon. Habang sinusuri ang neural synchronization data, unti-unting namutla ang lead operator. Pinagpapawisan siya habang nakatitig sa monitor. Ano, ito? Sobrang taas ng stress sa cerebral nerves niya. Napahinto siya bago tuluyang sinabi ang pinakakinatatakutang posibilidad. Kapag nagpatuloy pa ito, baka wala pang isang minuto ang kayanin ng utak ni Captain Umi. Tuluyan ang nag-ulo ang lahat ng kalkulasyon ng Kaiju number 11. Napatras ito habang nanginginig sa matinding gulat. Ang perpektong prediction at tactical analysis na matagal nitong inaasahan ay biglang nawalan ng silbi. Ano ang nangyayari? Sa isang iglap, sunod-sunod na rumagasa ang mga pag-atake ni Captain Jen Umi mula sa iba't ibang direksyon. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, tila hindi na ito kayang sundan ng normal na pag-iisip. Isa-isang napunit ang depensa ng halimaw na parang papel lamang. Sa desperasyon, paulit-ulit na sumigaw ang isip ng Kaiju number 11. Hindi ko siya maiwasan. Hindi ko siya maipagtanggol. Hindi ko man lang siya makita. Sa unang pagkakataon, ang halimaw na dati kayang basahin ang bawat galaw ng kalaban ay siya namang tuluyang naligaw sa laban. Tuluyan ang nagpanik ang Kaiju number 11. Hindi na nito maunawaan ang nangyayari habang isa-isang bumabagsak ang lahat ng kalkulasyon nito. Hindi lang niya nababasa ang galaw ng tunay kong katawan. Nahahulaan niya rin ang bawat galaw ng tubig na ginagamit ko, pang-atake man o pang-depensa. Imposible. Nag-ulo ang buong prediction system ng halimaw. Ang kakayahan ng numbers weapon number 1 ay pseudo-foresight lang. Binabasa lang nito ang electrical signals ng katawan. Tahimik na tumayo si Captain Jen Umi sa gitna ng umiikot na mga water orb. Pagkatapos ay malamig niyang itinuwid ang maling akala ng halimaw. Oo, no numbers weapon number 1 pa yon. Mabagal siyang humakbang pasulong, parang walang anumang depensang kayang hamarang sa kanya. Bukod sa electrical signals, nakikita ko rin ang galaw ng mga elektron, ang pagbabago ng temperatura, ang hugis ng paligid, at bawat detalye ng battlefield gamit ang mga mata sa buong katawan ko. Mariin niyang itinutok ang kanyang nagbagong cross-shape na mga mata sa Kaiju number 11. At gamit ang lahat ng impormasyong iyon, nakikita ko ang mangyayari bago pa ito mangyari. Bahagyang ngumiti si Umi. Sa madaling salita, nakikita ko ang hinaharap. Nakaupo si Captain Jen Umi sa ibabaw ng napakalaking anyo ng Kaiju number 1 habang nanginginig sa takot ang Kaiju number 11 sa kanyang harapan. Tuluyan nang nabura ang huling psikolohikal na sandata ng halimaw. Wala na ang huwad na anino ni Isaw Shinomiya. Sa malamig at kalmadong tingin, tiningnan ni Umi ang kanyang kalaban at sinabi, ang kakayahang ito ay hindi pa umiiral noong isa pang ordinaryong Kaiju ang number 1. Tahimik na bumalat ang battlefield. Hindi na ito kapangyarihang minana. Hindi rin ito alaalang hiniram. Ito ay bunga ng sarili niyang pagsisikap. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Umi ang katotohanan. Kapangyarihan ito, na ako mismo ang lumikha. Sa tactical control room, sabay-sabay na napatayo ang mga operator habang nakatitig sa mga monitor. Hindi sila makapaniwala sa mga nakikita nilang telemetry readings. Samantala, sa battlefield, tuluyan ang naitulak sa sukdulan ng Kaiju number 11. Nawala na ang malamig nitong kumpiyansa at napalitan ito ng desperasyon at galit. Buong lakas nitong inilabas ang natitira pa nitong kapangyarihan habang sumisigaw. Tama na ang mga kalokohan mo.
Wala ang kapangyarihang iyan sa mga alaala ni Isao Shinomiya. Madali at walang kahirap-hirap na iniwasan ni Captain Gen Narumi ang desperado at magulong pag-atake ng Kaiju number 11. Habang tuluyang nawawalan ng kontrol ang halimaw, nanatiling kalmado si Narumi. Sa malamig na boses, ibinigay niya ang huling sagot na tuluyang sumaire sa pag-asa ng kanyang kalaban. Siyempre wala. Sa harapan niya, tila muling sumilay ang anino ni Director General Isao Shinomiya sa huling pagkakataon. Nagpakawala si Captain Gen Narumi ng isang duguan ngunit puno ng kumpiyansang ngiti. Mariing itinutok ng kanyang nagliliyab na cross-shaped na mata ang Kaiju number 11. Wala nang bigat ang anino ni Isao Shinomiya sa kanyang balikat. Sa halip, ito na ang naging dahilan upang lalo siyang lumakas. Buong kumpiyansa niyang sinabi, "Ito ang alas ko, na ginawa ko para mapabilib ka." Sa kabilang panig, tuluyan ng nilamon ng matinding takot ang Kaiju number 11. Bumagsak ang lahat ng kalkulasyon nito habang desperado itong sumigaw. Hindi maganda. Kailangan kong makapaglabas ng panibagong depensa. Agad itong nagmadaling bumuo ng panibagong harang. Ngunit huli na ang lahat. Naunahan na ni Narumi ang bawat galaw nito. Sa isang kisap mata, lumusot siya sa mabagal na depensa ng halimaw at huminto sa perpektong posisyon. Nakahanda na ang kanyang dambuhalang gunsword para sa huling pag-atake. Malamig siyang ngumiti bago nagsalita. "Nakikita ko na." Sa kanyang nagising na kakayahan, malinaw nang nakita ni Captain Gen Narumi ang magiging kahihinatnan ng laban. Ang pinaira piraso mong bangkay. Nakapas siya na ang hinaharap. Wala nang paraan para makaiwas ang Kaiju number 11. Kasabay nito, inilabas ni Narumi ang kanyang pinakamalakas na teknik. Squadron-style gun sword technique. Number 6. 7-branched sword. Sa isang nakakasilaw na kisap mata, ramagasa ang napakalaking hiwa na may nakakatakot na lakas. Walang kahirap-hirap nitong hiniwa ang katawan ng Kaiju number 11, pinutol ito sa isang malinis at mapanirang atake. Ang lakas ng pag-atake ay umalingaw-ngaw sa buong battlefield habang nabiyak ang lupa at nagguho ang mga nakapaligid na gusali. Sa isang perpektong pag-atake, tuluyan ng nalupig ni Captain Gen Narumi ang halimaw at ipinakita ang tunay na sukdulan ng kapangyarihan ng 1st Division. Nag-flashback ang kwento sa weight room kung saan walang tigil na nagbubuhat si Isao Shinomiya sa isang chest fly machine. Biglang may isang tao ang lumapit at napangiti nang makita ang eksena. Bihira to. Napahinto si Isao at bahagyang lumingon, naputol ang kanyang konsentrasyon nang marinig ang pamilyar na boses. May halong pagtataka ang tingin ng bisita habang sinasabing, "Hindi ko akalaing makikita kitang nagte-training sa ganitong oras. Ikaw pa naman ang pinakametikuloso sa lahat." Isinampay ni Isao ang tuwalya sa kanyang leeg at bahagyang umiling, tila binabalewala ang sinabi. "Wala yon." Saglit siyang natigilan bago bahagyang sumeryoso ang kanyang mukha. "Maaari bang?" Napangiti ang bisita at diretsahang sinabi ang bagay na matagal nang hindi binabanggit. "Pakiramdam mo ba malalampasan ka na ni Narumi, kaya medyo napapadalas ang training mo?" Biglang tumilim ang tingin ni Isao Shinomiya habang dahan-dahan niyang nilinggan ang kausap. "Masyado kang mapagmasid. Itami." Mahinang natawa lang si KG Itami, tila hindi man lang naapektuhan ng matalim na tingin ng Director General. Pagkatapos ay napunta ang usapan sa pinakaproblemadong recruit ng Defense Force, Gen Narumi. Hindi mabilang ang mga late at absent niya. 8 beses na rin siyang napatalsik sa pluton dahil sa paulit-ulit na paglabag sa mga patakaran at pagsuway sa mga nakatataas. Nagpatuloy si KG Itami sa pagbanggit ng record ng problemadong recruit. Isa siyang problem child na muntik ng ma-discharge sa Defense Force. Sandali niyang tiningnan si Isao Shinomiya na patuloy pa ring nagte-training ng seryoso. Bahagya siyang napangiti bago sinabi ang halatang conclusion. "Pero, base sa ginagawa mo ngayon, mukhang totoong ang kakaiba ang talento ng batang yun." Tahimik na nakinig si Isao habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha matapos ang matinding workout. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay niya ang sarili niyang pagsusuri. "Sigurado akong balang araw, magiging isa siya sa pinakamahalagang haligi ng 1st Division." Ngunit kasunod ng papuring iyon ay isang seryosong paalala. Pero, kulang pa siya sa karanasan. Sa kung paano manalo, at kung paano matalo. Muli pang itinulak ni Isao Shinomiya ang mabigat na chest fly machine. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa mga handle habang unti-unti niyang ibinunyag ang tunay na dahilan ng kanyang walang sawang pagsasanay. "Kailangan kong manatiling pader na hindi niya malalampasan." Huminga siya ng malalim habang patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. "Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan." Nanatiling matatag ang kanyang seryosong ekspresyon bago niya idinugtong. Hanggat hindi nagiging tunay na mahusay ang gagawng iyon. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatingin si KG Itami sa mga tactical monitor sa command center.
Habang pinapanood niya ang kahangahangang laban ni Gennar Umi, muling sumagi sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Isaw noon. Bahagya siyang ngumiti at marahang nagsalita. Nakikita mo ba siya ngayon, Isaw? Tahimik na tumingala si KG Itami sa mga tactical monitor habang pinapanood si Gennar Umi na matagumpay na nakatayo sa gitna ng battlefield. Sa sandaling iyon, may isang malalim na katotohanan ang sumagi sa kanyang isip. Ang binhing itinanim mo ay tuluyan ng sumibol. Sa monitor, makikita si Narumi na may duguan ngunit puno ng kumpiyansang ngiti. Samantala, ang lakas ng kanyang huling pag-atake ay tuluyang bumiyak sa buong battlefield. Malalalim na patayong hiwa ang bumakat sa mga gusali at maging sa kalangitan, patunay ng napakalakas niyang kapangyarihan. Tahimik na napangiti si Itami bago tuluyang binigkas ang kanyang pagpupugay sa alaala ni Isaw Shinomiya. At ngayon, ganap na itong namukadkad bilang isang tunay na bulaklak. Pira-pirasong laman ng Kaijo No. 11 ang bumagsak mula sa himpapawid, bumuo sa wasak na battlefield matapos ang mapanirang pag-atake ni Gennar Umi. Sa gitna ng lumulutang na mga tipak ng bato at tubig, casual na nakatayo ang captain ng 1st Division. Nakasandal sa kanyang balikat ang napakalaking gunsword habang may bahagyang mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Sa isip niya, kinausap niya ang kanyang yumaong mentor. Ano sa tingin mo? Matandang pasaway? Bagamat halatang pagod at duguan, bakas sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan. Inilabas pa niya ang dila at nakangiting muling bumanat. Napaluha ba kita kahit kaunti? Sa isa mong mata? Samantala, malayo sa madugong labanan, nananatiling tahimik ang walang taong opisina sa JAKDF headquarters. Ang bakanteng mesa ni Isaw Shinomiya ay tila nagsisilbing tahimik na alaala ng pinakamataas na pader na minsang hamarang kay Gennar Umi. At ngayon, sa wakas, nalampasan na niya ito. Sa isang tahimik na imahe, makikitang nakaupo ang anino ni Isaw Shinomiya, nakatiklop ang mga kamay at nananatiling seryoso ang kanyang ekspresyon. Samantala, sa battlefield, nagsimula ng singilin si Gennar Umi ng matinding presyong kapalit ng kanyang kapangyarihan. Unti-unting damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at mga mata habang tuluyang bumigay ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Mabigat siyang bumagsak sa gitna ng mga guho. Nakasandal sa wasak na mga bato habang nakatirik sa tabi niya ang kanyang napakalaking gunsword, napakagat siya sa labi at napabuntong hininga. Napailing siya bago mahinang nagreklamo sa sarili. Oh, buwisit. Nakasandal sa mga guho si Gennar Umi, halos wala ng lakas. Napangiti siya ng bahagya habang inaalala ang kanyang yumaong mentor. Hindi ko nga maisip kung anong itsura mo kapag umiiyak. Sa kabilang banda, tahimik na nakatayo si Kokoro Shinomiya. Sa gitna ng mga guho at katahimikan, malinaw na natapos na ang laban, ngunit ang presyong binayaran para sa tagumpay ay nakaukit sa katawan ng bawat mandirigmang naroon. Lumipat ang eksena mula sa wasak na battlefield patungo sa panibagong lokasyon. Habang tanaw ang malawak na lungsod, isang bagong banta ang unti-unting lumilitaw. Samantala, sa Chofo Airport, biglang nanlaki ang mga mata ni Konomi Okanogi. Nanginginig siya sa matinding gulat habang nakatitig sa kung anong nasa kanyang harapan. Tuluyan siyang natigilan, tila hindi makapaniwala sa biglaang panganib na kanyang nasaksihan. Sa isang iglap, isang napakalaking cross-shaped slash ang ramagasa sa buong lugar, sumabog ng may nakakatakot na puwersa at winasak ang katahimikan sa isang iglap. Nagsimula na ang panibagong yugto ng laban. Isang nakakasilaw na kislap ang biglang tumago sa buong Chofo Airport. Sa lakas ng pag-atake, nagliparan ang mga piraso ng pakpak ng eroplano, nabaling bakal, at mabibigat na debris sa buong wasak na runway. At sa pinakasentro ng pagkawasak, matatag na nakatayo si Vice Captain Soshiro Hoshina. Naka-combat stance siya habang mahigpit na hawak ang kanyang kambal na espada. Sa kanyang harapan ay isang napakalaking kaijo na may matitipunong kalamnan, matutulis na sungay, at isang napakalakas na buntot. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Walang sino man ang umatras. Sa gitna ng wasak na paliparan, nagsisimula na ang panibagong nakamamatay na labanan. Dahil sa matinding puwersa ng pag-atake, nagkasugat si Vice Captain Soshiro Hoshina mula sa kanyang pisngi. Sa kanyang harapan, nakatayo ang dambuhalang kaijo. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan ng kaijo. Nabiyak ang lupa habang marahas na tinangay si Hoshina at itinapon ng napakalayo sa gitna ng wasak na paliparan. Pinilit niyang tiniis ang napakalakas na puwersa ng pag-atake, nangingiti sa sakit habang pilit na pinatatag ang sarili. Habang nakatitig sa dambuhalang halimaw, agad siyang naghanda ng counter-attack. Number 2. Cross Slasher. Isang napakalaking cross-shaped shockwave ang ramagasa sa battlefield, hinihiwa ang lahat ng madaanan nito. Napilitang huminto si Vice Captain Soshiro Hoshina at buong lakas na sinalag ang pag-atake habang sunod-sunod na sumasabog ang lupa sa kanyang paligid.
Sa headquarters, nakatutok si Konomi Okanogi sa mga tactical monitor. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla habang pinagmamasdan ang combat data. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakikipaglaban si Vice Captain Hoshina sa isang miniature class kaiju. Bigla siyang napahinto habang lumalabas ang pinakamasamang resulta sa monitor. Punong-puno ng takot ang kanyang boses nang halos hindi makapaniwalang sabihin. At siya ang natatalo? Mariing nagngit-ngit ang mga ngipin ni Vice Captain Soshiro Hoshina habang pilit niyang sinasalag ang napakalakas na sunod-sunod na pag-atake. Kasabay nito, mabilis na sinusuri ng kanyang isip ang tunay na lakas ng kalaban. Lakas, bilis, kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kanyang likuran, tahimik na nakamasid ang walang kurap na mata ng numbers weapon number 10. Kahit ito ay tila napatahimik sa ipinapakitang kapangyarihan ng halimaw. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Habang mabilis na hinihiwa ni Hoshina ang mga nagliliparang debris sa wasak na runway, tuluyan niyang nabuo ang kanyang conclusion. Mas malakas ito kaysa kay number 10 sa lahat ng aspeto. Walang duda, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kambal na espada habang nakatitig sa dambuhalang kaiju. Ang halimaw na to. Biglang sumagi sa isip ni Vice Captain Soshiro Hoshina ang mga salitang minsang binitiwan ni kaiju number 10. Habang nakabuka ang malahalamos nitong bibig na puno ng matutulis na pangil, malamig nitong sinabi. Ako ang prototype niya. Pagbalik sa kasalukuyan, tuluyan ng nagkatotoo ang nakakatakot na katotohanan iyon. Nakatayo sa likuran ni Hoshina ang dambuhalang kaiju. Ang matipunong katawan nito, kasama ang malalaking sungay, ay nagbabadya ng isang napakalaking panganib habang natatakpan ng anino nito ang buong paligid. Tahimik siyang nakatitig sa nilalang sa kanyang likuran habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang nakakakilabot na katotohanan. Ito ang walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan. Agad na ibinagsak ng kumpletong bersyon ng kaiju ang napakalakas nitong pababang atake. Sa gitna ng napakalaking impact, mabilis na itinawid ni Vice Captain Soshiro Hoshina ang kanyang kambal na espada sa ibabaw ng kanyang ulo upang salagin ang suntok. Ngunit sa mismong pagbangga, nabiyak ang lupa at naglipara ng mga tipak ng semento at bakal sa buong runway. Halos mabali ang tuhod ni Hoshina habang pilit niyang sinasalag ang napakalakas na puwersang dumadagan sa kanya. Isang nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong airfield. Sa ilalim ng napakalaking puwersa ng walang tigil na pag-atake ng halimaw, unti-unting nabasag ang espesyal na kambal na espada ni Vice Captain Soshiro Hoshina. Mismong sa harapan ng kanyang mga mata. Sa kabilang panig, kumislap ang nag-iisang mata ng dambuhalang kaiju. Kasabay nito, gumuhit sa mukha nito ang isang mabangis at mapanuksong ngiti, tila alam na nitong tapos na ang laban. Mula sa likuran ni Hoshina, tahimik na nasaksihan ng numbers weapon number 10 ang lahat. Wala itong magawa kundi panoorin ang kanyang kasosyo. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang tinanggap ang nakakatakot na katotohanan. Ito, ang tunay na kumpletong bersyon.